Kinabukasan ay umuwi ang kanyang tiya. Kita niya ang panghihina sa mga mata nito. Tiya, aniya rito, kukuha lang ako ng bagong damit namin ni Junior. Si Jasmine na muna ang nagbantay sa kanya sa ospital, wika nito. Napatungo naman si Portia. Ako na po ang baalang maglaban ng mga dala niyo, aniya at kinuha ang hawak nitong paper bag. Napaupo naman ang tiya niya sa upuan at ilang saglit pa ay napahagulgol. Kaagad na napakunot noo siya at nilapitan ito. Ano po ang nangyari? Tanong niya rito. Nag-aalala rin siya. Gulong-gulo na ako kung saan palalapit, Portia. Alam kong hirap na rin kayo ni Jasmine. Ganoon din ang tatay mo. Naaawa ako sa sitwasyon niyo, pero mas naaawa ako sa sitwasyon ni Junior. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating pagdaanan ito. Nagdurusa ang batang sana ngayon ay nag-aaral at nakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Hinaplos naman ni Portia ang likod ng tiya niya. Walang magrereklamo, tiya, gagawin namin lahat para kay Junior, aniya rito. Tiningnan naman niya ang dalaga at hinawakan ang kamay nito. Pagkatapos ng operasyon ni Junior, panibagong babayaran na naman, Portia. Wala na akong malapitan pa. Baon na kami sa utang ng tatay mo. Down payment lang yung pera na naibigay niyo ni Jasmine. Kapag hindi pa nakalabas si Junior, lalong lalaki ang bill na babayaran sa ospital. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at kung sino ang lalapitan. Sobra na sa 1 milyon ang kailangan nating bayaran, wika nito. Napalunok naman si Portia, hindi siya makagalaw. Mababaliw na yata ako, wika nito habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Gagawan ko ng paraan, aniya rito. Anong paraan pa? Mayroon pa ba? Tanong nito. Halatang nawawalan na ng pag-asa. Bakit kasi Kung bakit kasi hindi na lang ako? Nakakapagod, reklamo nito at sinasabunutan pa ang sarili. Kaagad na pinigilan naman ito ni Portia. Tama na po, gagawan ko ng paraan. Hahanap ako, huwag kayong mag-alala. Malalampasan natin ito. Tiningnan siya ng tiya niya at napahagulgol na lamang. Hindi pwedeng makita tayo ni Junior na ganito. May Diyos tayo. Magdasal lang tayo at manalig na pagagalingan niya si Junior. Huwag po kayong malugmok, aniya rito. May Diyos pa ba, Portia? Kung may Diyos, bakit hinahayaan niya tayong magtiis ng ganito? Bakit hinahayaan niya tayong maghirap ng ganito? Bakit kailangan pa ang kapatid mo? Marami naman dyan na may mga pera. Bakit sa atin pa na isang kahig isang tuka? Asek nito. Marahil hindi klaro ang rason, pero naniniwala akong may rason lahat ng ito, tiya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng tiwala sa Panginoon. Hindi naman niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin kakayanin. Kaya natin ito. Sa ngayon, hayaan niyo muna akong gumawa ng paraan para makatulong. Hindi pwedeng panghinaan ka ng loob. Higit na kailangan ka ngayon ni Junior, saad niya. Napasinghot lamang ang tiya niya at tiningnan siya sa katumango. Tama ka, Portia, sagot nito. Magpahinga na muna kayo. Ako na muna ang hahanap ng paraan, aniya. Tumango ito ulit at tumayo. Ainalalayan niya pa ito dahil mukhang mawawalan ng lakas. Nang makahiga ang ina-ina niya sa kwarto nito ay huminga na lamang siya ng malalim at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang drawer box at napatingin sa card. Kinuha niya iyon at tinitigan. Ilang segundo rin siyang nakatitig doon bago kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero. Ilang ring pa bago iyon nasagot. Hello, Anya, halata ang kaba sa dibdib. Yes, pumailan lang ang baritonong boses sa kabilang linya. Napalunok siya at inayos ang sarili. Naalala mo pa ba ako? Tanong niya rito. Wala naman akong binigyan ng personal number ko maliban sa iyo, sagot nito. Natahimik naman si Portia at napalunok. Tungkol sa offer mo. Name your price, wika nito. Hindi naman siya makasagot. Still there? Tanong nito. 1 milyon, wika niya rito. Nakagat niya ang kanyang labi. Katawan niya ang kapalit. Siguro naman ay hindi yun kawalan sa binata. 2 million, saad nito. Ha, gulat niyang wika. Hindi niya napigilan ang sariling mouthful dahil sa gulat. I'll send someone to fetch you tomorrow. Hihintayin kita, sambit nito. Napatinggaw naman siya kahit hindi siya nakikita nito. Okay, aniya at pinatay na ang tawag. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone at napahinga ng malalim.
Ilang beses niyang sinubukang pakalmihan ang sarili subalit lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pinukpok niya iyon at makailang ulit na huminga. Isusuko niya ang puri niya sa taong hindi niya kilala kapalit ng malaking halaga. Para sa kapatid niya gagawin niya iyon. Wala naman siyang ibang malapitan. Wala ring magpapautang sa kanya panigurado dahil wala siyang maayos na trabaho. Napahiga siya sa kama at napapikit. Para kay Junior, aniya. Kinahapunan ay nag-asikaso na rin siya. Umalis na rin ang ina-ina niya. Pagkatapos niyang maglaba ay nagluto na siya. Sakto namang paghain niya ay dumating na rin si Jasmine. Mukhang pagod na pagod ito. Kain na, aya niya rito. Tumanggo naman ito at umupo na. Nagsimula na silang kumain nang mapansin niyang tila may pasa ang bandang leeg ni Jasmine at ang braso nito. Anong nangyari sa iyo? Okay ka lang ba? May nanakit ba sa iyo? Tanong niya rito. Tiningnan naman siya nito at tila hindi nagustuhan ang tanong niya. Pasensya ka na kung nanghihimasok ako, dagdag niya pa. Tiningnan lamang siya ni Jasmine. Hindi naman ako sinaktan o nasaktan, sagot nito. Ano ang nangyari dyan? Yuzis niya. Uminom ng tubig si Jasmine bago siya sinagot. Nakipagsiping ako. Masyadong wild sa kama kaya iyan ang inabot ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako sinaktan. Love bite lang iyan, wika nito. Natameme naman si Portia at napainom ng tubig. Natawa naman si Jasmine sa reaksyon niya. Bakit? Masyado bang prangka ang sagot ko? Tanong nito. Natawa na rin siya at tumanggo. Huwag kang gagaya sa akin, wika nito. May himig iyon ng pagsisisi. Bakit? Tanong niya. Ganito, tingnan mo ang nangyayari sa akin. Okay naman ako kahit papaano kasi isa lang naman ang kumakantot sa akin kapalit ng pera pero alam mo yun. Iba pa rin kapag alam mong mahal ka ng taong gumagalaw sa iyo. In short, bayaran pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang ipaliliwanag sa magiging asawa ko kung sakali kapag nalaman niyang hindi na ako birhen. Pero malabo rin yata na makapag-asawa ako at tretuhin ng maayos ng lalaki lalo pa sa klase ng trabaho meron ako, sambit nito. Mukhang bata pa ang kalampungan mo sa dami ng pasa mo, sambit ni Portia. Oo, may lahi eh. Masyadong mainit, sagot ni Jasmine. Kaya ikaw, kahit ano ang mangyari huwag na huwag kang papakantot kung ayaw mong gamulo ang buhay mo, sambit nito at samubo na naman ang kanin. Napalunok na lamang si Portia at tiningnan siya. May tinatago ka ba sa amin? Kumusta naman yung lalaking nagbigay sa iyo ng 100k? Hindi ka ba ginugulo? Tanong nito sa kanya. Mabilis na umiling naman siya. Hindi, mabilis niyang sagot. Mukhang hindi kumbinsido si Jasmine sa sagot niya. Alam mo Portia, tayong mga babae masyadong malambot. Nasa nature talaga natin na nagiging tanga kapag na in love. Kaya sana, huwag kang mag-aatubiling sabihan ako kung sakaling may problema ka o ano lalo na sa lalaki. Kilala kita kahit pa sabihing hindi kita totoong kapatid. Mas matanda ako sa iyo kaya cargo rin kita kung sakaling may hindi magandang mangyari sa iyo. Kumusta na pala kayo nung boyfriend mong maangin? Yuzis pa ni Jasmine. Hiwalay na kami. Pumunta na naman siya rito pero pinaalis ko rin kaagad, sagot niya. Buti naman. Ayaw ko lang makialam sa relasyon niyo kaya tahimik ako. Pero masyadong makapal na ang mukha niyan at niloloko ka ng harap-harapan. Dapat lang na hiniwalayan mo, wika nito. Tumanggo naman siya at hindi na umimik pa. Pasensya ka na kung matabil ang dila ko, dagdag nito. Tiningnan naman ito ni Portia at ninitian sa kaumiling. Hindi, mas naramdaman ko pa nga na may ate ako. Masaya ako at nakakapag-usap na tayo kahit papaano, saad niya rito. Pasensya ka na rin kung hindi tayo naging close. Sa dami ng problema ng pamilya natin lalo na si Junior, wala na akong oras para makipag-usap sa inyo. Marami kasi akong tinatrabaho, sambit nito. Tumanggo naman si Portia, naiintindihan ko, sagot niya rito at nginitian si Jasmine. Sabay na napatingin sila sa cellphone niya nang umilo iyon at nakatanggap siya ng mensahe galing sa unknown number. May address doon at iba pang detalye. Mabilis niyang kinuha iyon at itinago. Hinunutin naman siya ng noo ni Jasmine. Portia, saad nito. Wala iyon, wrong send lang panigurado, sagot niya rito at iniwas ang tingin dito. Tiningnan lamang siya ni Jasmine. Nasa tamang edad ka na. Alam mo na kung ano ang tama at mali. Hindi ko pang hihimasukan ang mga desisyon mo sa buhay pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na may mga bagay rin akong pinagsisihan na ayaw kong balikan.
Ayaw kong maranasan mo ang naranasan ko. Hindi ko gugustuhing makita kang nasasaktan dahil dumaan na ako riyan, wika nito. Tumango naman siya, naiintindihan naman niyang nag-aalala lang ito sa kanya. Bago mo gawin ang isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo kung tama ba. Kung worth it ba na isugal ang buong pagkatao mo, wika nito. Salamat sa paalala pero huwag kang mag-alala sa akin, sagot naman niya. Tumango lamang si Jasmine. Pumasok na siya sa kwarto niya pagkatapos at mabilis na tiningnan ang text sa kanyang cellphone. Bukas ng hapon ay may susando sa kanya. Maghihintay lamang siya sa labas. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kanyang puso. Kinapa niya kung may pagtutol ba kaso wala. Siguro nga ay talagang kumbinsido na siya na gawin ang lahat para sa kapatid niya. Kinabukasan ay maaga siyang umalis at pumunta sa tindahan sa unahan sa kanila para bumili ng maayos-ayos na damit. Hindi naman pwedeng pupunta na naman siya roon na butas-butas. Habang namimili nga ay narinig niya ang tawanan ng mga babae sa gilid. Mukhang tinitingnan pa siya. Iyan ba ang jowa ni Patrick? Ano ba ang kinakain niyan at mukhang lapitin ng mayaman? Siyempre tuyo, sagot ng kasama ng babae at nagtawanan sila. Hindi na lamang pinansin ni Portia ang narinig at nang makapili ay kaagad na binayaran ang damit. Ano ba ang nakita niya sa babaeng ito? Halatang hampas lupa naman. Tingnan mo nga ang poster niya parang tindera sa palengke na 2 araw walang ligo, wika naman nung isa. Naikuyom ni Portia ang kamay niya. Kita niya pa ang pagngiti ng tindera at mukhang aliw na aliw sa narinig. Iyan lang bibilhin mo. Ilang taon ba ang expiration ng damit na iyan? Natatawang tanong ng babae sa kanya. May expiration ba? Paniguradong hanggat hindi nakikita ang kaluluwa niya sa damit na iyan, gamit na gamit iyan, sagot naman ng kasama nito. Huminga na lamang ng malalim si Portia at piniling huwag na lamang itong pagpansinin. Paniguradong genuwa lang naman iyan ni Patrick para tikman. Maliban sa mukha niya at katawan, ano pa ba ang pakay ni Patrick sa kanya? Masyadong mataas lang mangarap. Hoy, babae, kung inaakala mong seseryosohin ka ni Patrick, huwag kang feeling. Hindi kayo bagay. Gusto niyang umalis na lang pero hindi niya napigilan ang sarili niya at hinarap ang mga ito. Pumara muna siya ng tricycle para sigurado. Natawa siya ng pagak at tiningnan ang mga ito. Sinisigurado niyang nakakainsulto ang tingin niya para manliit ang mga ito. Anong klaseng tingin iyan? Wika ng babae. Hindi baling hampas lupa ako at pabalik-balik ang suot ng damit kaysa naman magkaroon ng ganyang mukha. Hindi na nga kagandahan, ang pangit pa ng lumalabas sa bibig niyo. Bawiin niyo na lang sana sa ganda ng ugali para kahit papaano may sense ang pinagpuputok ng botsi niyo. Kaso pati ugali wala kayo. Pati cosmetic surgeon mahihirapang pagandahin kayo sa sama ng mukha nyo. Parang kinurot ng 7 demonyo ang pagmumukha nyo sa totoo lang. Inyong-inyo na si Patrick. Kung pwede, lunukan nyo ng buo. Hindi ako magkukumahog sa taong cheater. Hindi ko rin problema na hindi niya napapansin ang kagaya nyo. Kahit naman sinong mga binata mag-aatubiling lapitan kayo dahil ang papangit nyo, aniya at mabilis na sumakay. Fair na po, manong. Nagrurumbling pa sila. Aniya habang nakangiti. Umalis naman sila kaagad. Rinig niya ang late reaction ng mga babaeng nagsisigaw. Natawa na lamang siya at kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam sa nangyari. Maingat na binuksan ng matandang lalaki ang pinto ng kotse at saka naman bumaba si Portia. Nakanganga siya habang nakatingin sa napakalaking bahay sa kanyang harapan. 3 anda na iyon at sobrang ganda ng pagkakagawa. Gabi na nang dumating sila. Pasok na po kayo, ma'am. Hinihintay po kayo ng senyorito sa loob, wika nito. Termango naman siya at napatingin sa itaas na bahagi ng bahay. Hindi niya napigilan ang sarili na mapalunok sa sobrang kaba. Posible kayang makita niya kung sino ang lalaking leon. Kaagad na nilapitan siya ng katulong pagkapasok niya at iginiya papunta sa itaas na bahagi ng bahay. Sa ikalawang palapag to be exact. Habang paakyat nga ay napanganga na lamang siya sa interior design ng bahay. Napakagara at napakaganda. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa ganoong estilo subalit alam niyang sobrang yaman ng may-ari. Napatingin siya sa katulong nang huminto sila sa pinakahuling kwarto. Pasok ka lang sa loob, sambit nito. Tumungo naman si Portia at umalis na rin ang katulong. Naiwan naman siyang nakatayo lang sa labas ng pintuan at nakatitig doon. Hindi niya alam kung papasok ba siya agad o kakatok pa.
Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok ng matigilan sa iyon sa ere. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pakiramdam niya ay mabibingi siya sa lakas ng kabugnon. Relax, hindi ka naman papatayin, wika niya sa sarili. Kumatok na muna siya bago pumasok. Napalunok siya nang batiin siya ng dilim. Napakunot-noo siya dahil sobrang dilim talaga. Ilang sandali pa ay nakapag-adjust na ang kanyang mata at tanging liwanag mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kwarto. Hello, nandito po ba kayo? Tanong niya. Hernakbang siya at hinahanap ang binata subalit hindi niya makita. Naikuyong niya ang kanyang kamao at sobrang lamig pa ng kwarto. Hindi kaya aswang siya, mahinang yuzel niya. Napailing siya at nagpatuloy sa paglalakad. Malaki ang espasyo ng kwarto. Kaya yatang ipasok ang buong bahay nila. Looking for me. Mabilis na napalingon siya at napatingin sa gilid. May lalaking nakaupo sa malaking couch at nakadekwatro. Bumubuga ito ng usok kaya siguradong nagsisigarilyo ito. Hindi naman siya makagalaw o kaniyang kinatatayuan. Come, saad nito. Napakalalim ng boses nito na tila ba hinugot pa sa balon. Humakbang naman siya palapit dito. Napalunok ang dalaga ng hawakan ng binata ang kanyang baba. Nakasunod lamang ang tingin niya sa ginagawa nito. How old are you? Tanong nito sa baritonong boses. 24, mahinang sagot niya. And you're a virgin, he stated. Wala yung himig ng pagtanong. Tumungo lamang siya bilang sagot. Why? Napakurap-kurap naman siya. Bakit ka pumayag na makipagsiping sa akin? By the looks of you, hindi ka naman kaladkaring babae sabi mo nga, wika nito. Umupo naman ang binata sa couch at nakatikwas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Dahil kailangan ko po ng pera ulit, sagot niya rito. Tinitigan lamang siya nito ng manan. What's your name again? Portia Suarez, sagot niya rito. Tumungo naman ito at sinenyasan siyang tumayo. Kinakabahang sumunod naman siya. Undress yourself, utos nito. Maingat ang kilos na hinawakan niya ang strap ng kanyang suot na skimpy dress at kahit halos lumabas na ang puso niya sa kaba ay tinikis niya. Hinayaan niyang mahulog ang suot na damit at wala ni isang saplot na naiwan sa kanyang kahuberan. Kahit na nahihiya ay tiniis niya at nakatingin lamang sa ibaba. Tanging ilaw mula sa malaking buwan sa labas ang nagsisilbing ilaw nilang dalawa. Kaharap niya ang isang binatang wala siyang kaalam-alam kung sino ito. Guwapo at matangkad. Bagamat istrikto ang tabas ng kanyang mukha, hindi maipagkakaila na may pera ito. Maliban sa katotohanang binayaran siya nito ng malaking halaga kapalit ng isang gable para lang may salba ang kapatid niya sa bingit ng kamatayan. Undress me, wika nito sa mababang boses. Kinakabahang nilapitan naman niya ang binatang nakaupo sa couch at nanginginig ang kamay na hinubad ang suot nitong puting long sleeves. Maingat ang pagtanggal ng bawat butones. Tiningnan niya ito at kaagad na napaiwas dahil nakatitig pala ito sa kanya. His stares were piercing through her soul. Napapikit siya nang maramdaman ang malaking kamay nitong hinawakan ang kanyang leeg. Look at me, sambit nito. Nahigit niya ang kanyang hininga nang mag-abot ang kanilang paningin. Ilang sandali pa nga ay sinakop nito ang kanyang labi. Hindi siya makagalaw. She was too stunned to speak. Ang alam niya lang ay napakagaling nitong humulik na halos mawala siya sa kanyang katinuan. Hinayaan niya lang ito sa gusto nitong gawin sa kanya. She's paid to pleasure him. Sa pagdaan ng oras, tuluyan silang nadala ng sandaling iyon. Unti-unti nilang narating ang sukdulan ng sigla at kasiyahan, kasabay ng paghinga ng malalim at pagkalma ng paligid. Isang tahimik na sandali na nag-iwan ng kapwa pagod at katahimikan sa kanilang dalawa. We're not done yet, don't you dare sleep, sambit nito. Hindi niya inakalang ang unang gabi ng mainit na sandali ay ganito ka-memorable. Sobrang sarap sa pakiramdam at ramdam niyang sobrang satisfied silang dalawa. Ilang saglit pa ay inalalayan siya ng binata na makahiga at tumayo ito para magsuot ng bathrobe. Halos hindi naman may buka ni Portia ang kanyang mata sa sobrang pagod. Ramdam niya ang panlalate ng katawan. Here, take this, sambit ng binata. Napakunot-noo naman siya. That's pain reliever, sigurado akong mahihirapan ka bukas, wika nito. Ininom naman iyon ng dalaga. Ilang sandali pa ay nakatulog na ito. Napamulat ang dalaga nang maramdaman ang liwanag na tumatama sa kanyang mga mata.
Pakiramdam niya ay dinagan ka siya ng 10 katao sa bigat ng kanyang pakiramdam. Napahawak siya sa kanyang ulo at bumangon. Natigilan siya at napatingin sa paligid. Pagkatapos ay napapikit. Wala na ang binata at siya na lang mag-isa ang natira. Tumayo siya at napatingin sa bedside table. Kinuha niya ang maliit na papel doon at may nakasulat na 2 million. Check iyon kaagad na kinuha niya ang pera at mabilis na nagbihis. Hindi na niya inisip pa ang kirot sa kanyang katawan. Bago nga siya lumabas ay pumasok muna siya sa banyo. Halos lumabas ang mata niya nang makita ang mga pula-pula sa kanyang leeg at natutap ang sariling bibig. Buti na lang nagsalamin muna ako, aniya at napahawak sa kanyang ulo. Paniguradong malaking kahihiyan kapag nakita ng mga tao ang itsura niya. Inilugay niya ang kanyang buhok at lumabas na. Kinuha na niya ang kanyang cellphone nang tumunog leon. Sinugod naman ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang unknown number iyon. Sinagot niya naman kaagad. Hello, what's taking you so long to answer? Bungad nito. Hindi naman galit ang boses nito. Talagang casual lang. Nag-cur ako, sagot niya rito. Kagigising mo lang ba? Usisa nito. Tumango naman siya kahit hindi siya nakikita nito. Oo, sagot niya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit nauutol siya kapag kausap ang binata. I already instructed the driver. Kumain ka rin muna bago ka umuwi. Ihahatid ka ng driver sa baba, wika nito. Salamat, tipid niyang wika. Hindi na siguro sila magkikita pagkatapos nito. Thanks for last night. Napalunok naman si Portia at napabuga ng hangin. Bumalik na naman sa balintataw niya ang nangyari kagabi. Pakiramdam niya ay nagsitayuan ang kanyang balahibo lalo na nung maalala ang mga halik nito sa katawan niya. Salamat din, Anya. How are you feeling? Okay lang ako, sagot niya. Kumikirot pa rin ang bandang ibaba niya pero tolerable naman. Buti na lamang at uminom siya ng gamot kagabi dahil kung hindi paniguradong mahihirapan siya ngayong umaga. Do you have anything else needed? Just tell me, sambit nito. Umiling naman ang dalaga. Maraming salamat, sana ang nangyari sa ting dalawa ay sa ting dalawa lang, mahinang anya. Rinig naman niya ang mahinang pagtawa ng binata sa kabilang linya. Of course. I don't want the world to know how awesome and memorable that night was, sagot nito. Nakagat naman ng dalaga ang labi niya. I have to go, bye, wika nito. Okay, Anya, don't hesitate to call me again if you need my help, saad nito bago pinatay ang tawag. Napatingin naman si Portia sa cellphone niya at huminga ng malalim. Kinapa niya ang sarili kung may pait bang naramdaman o sakit kaso wala. Alam ng puso't isipan niya na tama ang kanyang ginagawa. Ultimo katawan niya ay nagre-react pa nga. Malaking bagay ang nawala sa kanya, subalit kapalit noon ay ang kasiguraduhan na magagamot ng maayos ang kanyang kapatid. Lumabas na siya ng kwarto at bumaba. Nakita niya ang katulong sa baba na tila hinihintay siya. Bilin po ni, sir na pakainin kayo bago umalis. Naghanda po ako ng pagkain niyo, saad nito. Thank you po, sagot niya rito. Ngumiti lamang ng tipid ang babae. Napatingin si Portia sa paligid ng bahay at lalong maganda pa pala ito sa umaga. Maraming paintings pero ni isang litrato ng binata ay wala. Napaisip nga siya sa kamisteryoso ng kanlig. Bakit kaya ayaw niyang makita ko siya? May something kaya sa mukha niya. Pero napakakinis ng mukha niya nung nahawakan ko, usual niya sa sarili. Tumunog ang kanyang tiyan nang masilayan ang napakaraming pagkain. Kaagad na nilantakan naman niya iyon. Ni hindi niya napansin ang sariling gutom na gutom pala siya. Nakatingin lang ang kasambahay sa kanya na tila batuwang-tuwa sa kanya. Nakatayo lang ito sa gilid at naghihintay na utusan niya. Halika, sabayan mo akong kumain, aya niya rito. Mamaya na ho ako ma'am. Kain lang po kayo riyan, sagot nito. Nang matapos siya ay saka pa siya nakaramdam ng hiya rito. Maraming salamat po, wika niya. Nginitian lamang siya nito at sinamahan papunta sa labas. Nandoon ang driver at naghihintay sa kanya. Binuksan pa nito ang pinto. Pumasok naman siya at nagpasalamat ulit sa katulong at umalis na sila. Nagpa-derecho na rin siya sa hospital. Pagdating na niya sa kwarto kung saan nakakonfine ang kapatid ay magkasama ang papa at tiya niya. Oh, Portia, ani ng kanyang tiya, ano ang ginagawa mo rito? Hindi kita nakita kagabi sa bahay ah. Umalis ka ba? Yusisa naman ng papa niya.
Kinuha naman niya ang check sa kanyang bag at ibinigay iyon sa kanila. Kita naman niya ang pagsinghap ng kanyang ama at gulat sa mukha ng tiya. Diyos ko, ang laki nito, Portia, sambit ng kanyang tiya. Saan mo ito nakuha? Kunot ang noong tanong ng kanyang ama. Hindi naman niya iyon masagot agad. Portia, tinatanong kita, seryosong sambit ng kanyang ama. May tumulong po sa akin, sagot niya rito. Sino? Kinakabahan siya dahil mukhang nagagalit na ang kanyang ama. Aba, galing ito sa isang foundation na tumutulong sa mga may heart problems o international payata, sambit ng kanyang tiya. Sabay na napatingin naman sila sa check. Napakunot noo siya nang makitang wala iyong pangalan ng binata. Bagkus iba ang nakalagay. Napakalaki nito, Portia, napakalaking tulong. Pakiramdam ko na wala ng bigat ang balikat ko, mangyak-ngiyak na sambit ng kanyang tiya na pangiti naman siya rito. Tiningnan niya ang ama na nakatingin lang sa kanya. Mukhang hindi ito kumbinsido. Hinawakan naman niya ang kamay nito. Pa, huwag ka nang magtaka. Hindi ako nanloko ng tao para lang dyan. Malaki ang perang iyan, kung manloloko ako paniguradong hahanapin ako ng pulis. Hindi ako scammer. Hindi rin ako pumasok sa mga illegal na negosyo o ano pa man dyan. Sadyang may tumulong lang sa teen para maging maayos na si Junior. Kung diskampyado po kayo ay pwede nating puntahan o tawagan ang foundation, wika niya rito. Hindi naman sa nagdududa ako. Pero parang ganoon na nga. Napakalaki ng 2 milyon. Hindi yan 200,000, 2 milyon, giit nito. Hinawakan naman ng tiya niya ang kamay ng ama. Ano ka ba? Tingnan mo nga o. Check iyan, hindi pwedeng scam iyan. Saad nito at tiningnan siya. Dahil iyan sigurado sa kabaitan mo, Portia. Hindi kaya may kinalaman ng nobyo mo sa perang ito. Paano kung gumawa siya ng paraan para tulungan tayo? Wika ng tiya niya. Natigilan naman si Portia at natawa ng pagak. Imposible po, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Hindi po ganoon kalambat ang puso ng taong iyon para tulungan tayo, aniya. Halata sa boses niya ang inis. Hindi na po ako magtatagal. Uuwi na rin po ako kaagad at hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi kaiisip dyan, nakangiting aniya. Sinusubukan niyang maging masigla para hindi mapaghahalataan. Kahit sino naman, talagang hindi makakatulog kapag nakahawak ng ganito kalaking pera, wika nito. Natawa naman si Portia. Sige na pa, tiya, aniya at nagpaalam na rito. O sige, mag-iingat ka, wika ng ama niya. Tumango naman siya, napahinga siya ng malalim nang maramdaman ang kirot sa bandang balakang niya. Ramdam na rin niya ang pangangalay ng kanyang paa. Anak, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Lumingon naman siya sa mga ito at tumango. Kamamadali ko po kanina nadulas ako, palusot niya. Sakto pong tumama ang balakang ko, dagdag niya. Mag-iingat kasi, ani ng tiya niya. Okay lang po ako, huwag kayong mag-alala. Magpapahilot lang ako mamaya kay Aling Tessie, aniya at kumaway na sa mga ito. Ginawa niya talaga ang lahat para makapaglakad ng maayos. Tiniis niya lang ang sakit. Grabe naman kasi ang ginawang acrobatics nila ng binata. Pumara na siya ng tricycle at nagpahatid sa kanila. Habang nakasakay nga ay malayo ang kanyang tingin. Nang makarating sa bahay nila ay diretso siya tulog. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at nag-asikaso ng bahay nila. Masaya siya at mukhang mabuti ang pasok sa kanya ng buwang ito. Hindi na rin siya masiyadong nag-aalala dahil sisimulan na ang operasyon ng kapatid at kompleto na ang kanilang pambayad. Pagkatapos maglaba ay naligo na muna siya at saka isinampay Leon sa labas. Habang nagsasampay nga ay natigilan siya nang makita ang school band. Mukhang may bisita ang barangay nila. Itinuloy niya ang kanyang pagsasampay. Ang ingay, nandyan na naman ang mga politiko panigurado. Napalingon siya at nakita si Jasmine na mukhang kagigising lang din. Politiko, oo, nakalimutan mo na yatang pista ngayon dito sa barangay natin. Atin ang may pinakamalaking era kaya imbitado halos lahat ng politiko. Siyempre alam mo naman kung paano sila magpabango, wika ni Jasmine. Sabay na napatingin sila sa daan nang makita ang malaking float at kamakaway roon ang mga politiko. Kaagad na natigilan si Portia nang makita ang ama ni Patrick at Al Patrick. Katabi nito ang magandang dilag na anak yata ng kumpare ng ama nitong politiko rin. Mukhang naka-move on agad ang gago komento ni Jasmine.
Natawa naman siya. Hindi naman yan nasaktan sa dami ng kagaguhan niyan sa buhay, sagot niya. Correct, ani Jasmine at pumasok na sa loob. Habang nagsasampay nga ay natigilan siya nang mapansin ang nakasunod na sasakyan. Napalunok siya nang magawi ang tingin nito sa kanya. Hindi siya makagalaw. Napakatangkad, napakagwapo. Para itong demigod sa sobrang gwapo. Naipilig niya ang kanyang ulo at napangiti nang makita si Genggeng sa tabi nito. Huminto naman saglit ang sasakyan at bumaba si Genggeng sa kanilapitan siya. Nakipagkamay na rin ang iba pang mga politiko sa mga tao. Dito ka pala nakatira, sambit nito at mukhang tuwang-tuwa na nakita siya. Oo, sagot niya. Geng. Sabay na napalingon sila nang may tumawag sa matanda. Nahigit ni Portia ang kanyang hininga nang masilayan ito sa malapitan. Ang lakas-lakas ng kabog ng kanyang dibdib na para bang lalabas na iyon. Gov, ani Genggeng at tiningnan si Portia sa ngumiti. Portia, ito pala si Governor Theodore. Iyong sumagip sa'yo, wika ni Genggeng. Ha, aniya, napalunok si Portia at kaagad na nagpasalamat dito. Nakagat niya ang kanyang labi dahil sa sobrang hiya lalo na sa suot niya. Duster iyon na may butas pa sa baba. Lintik. Sa dinami-rami naman ng araw at panahon, ngayon pa talaga sila nagkita na sobrang dugyot niya kahit pa sabihing kaliligaw niya pa lang. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin, Governor, aniya rito. Tiningnan lamang siya ng binata at tinanguan. Hindi niya kayang titigan ito dahil nakakatunaw ang napakaganda nitong abuhing mata. Mukhang hindi ito pure Pinoy. Parang pamilyar din sa kanya ang balto nito. Matagal ka na niyang gustong makita at pasalamatan, Gov. Kaso laging bulilyaso ang pagkikita niyo dahil busy, wika ni Genggeng. Napaayos naman sa pagkakatayo niya si Portia at tiningnan ang binatang nakatingin din pala sa kanya. Sa sobrang gandang lalaki ay hindi niya ito kayang tingnan ng matagal. It's fine, sagot nito. Nagpaalam na rin ito dahil nilapitan na ng ilang staff ng barangay. Ano, pogi ba ng boss ko? Kinikilig na tanong ni Genggeng. Hindi ka na yata makapagsalita riyan, dagdag pa nito. Nahiya naman si Portia. Tingnan mo naman ang suot ko, nakakahiya. Gobernador pa naman ang kaharap ko, aniya at natawa sa sarili. Tiningnan naman siya ni Genggeng. Okay lang yan, bawi naman sa ganda. Gandang natural na mabango at fresh, anito at kinindatan siya. Napaikot naman niya ang kanyang mata rito. Ano, kumusta ka na? May trabaho ka na ba? Tanong nito. Mag-a-apply na ako sa call center. Baka sakaling matanggap, aniya. Tiningnan naman siya ni Genggeng. Sabihan mo lang ako kapag wala ha. Ay lalapit kita kay, Gov. Baka may bakante roon, pwede kitang ipasok, sambit nito. Huwag na, nakakahiya, aniya. Sus. Basta, just tell me right away, anito at ninisihan siya. Sige, salamat, sige na, alis na ako. Sarap ng nakadipang lechon sa bahay ni Kap. Kain muna ako, gusto mo sumama? Tanong nito. Nako. Natawa naman si Genggeng at umalis na. Pumasok na rin siya sa loob. Kain na tayo, aya sa kanya ni Jasmine. Tumungo naman siya at umupo na. Darming ulam, komento niya. Sunod-sunod ang hatid ng ulam galing kapitbahay. Sa dami ng problema natin nakalimutan na nating pista rito sa tin, natatawang sambit ni Jasmine. Kaya nga maraming politiko kanina. Nilapitan pa ako ng gobernador tapos ganito suot ko, aniya. Tiningnan naman siya ni Jasmine at hindi na napigilan ang sarili nitong tumawa. Okay lang yan, maganda ka naman anito. Napailing na lamang si Portia. Bata pa pala ang gobernador natin dito. Tapos mukhang hindi Pinoy, sambit niya. Oo, hindi mo ba nakita iyon? Saan ka ba nung nakaraang eleksyon? Napakamot naman ang dalaga sa ulo niya. Iyong oposisyon niya yata ang naiboto ko sagot niya. Lalo namang natawa si Jasmine. Sa dami ng hinaharap nating problema nakalimutan na yata nating makipag-socialize. Ni mga nangyayari sa paligid natin wala na tayong oras para bigyan ng paki. Kawawa naman tayo, ani Jasmine. Ano, ang pogi niya diba? Type mo ba? Usisa nito. Tila tinutudyo pa siya, hindi deny niya at samubo na ng pagkain. Inipit niya ang kanyang buhok at nagpatuloy na sa pagkain. Napalingon naman siya kay Jasmine na nakatingin lang sa kanya. Bakit? May kanin ba sa mukha ko? Tanong niya rito. Walang kanin pero may hikis, sagot nito.
Mabilis na napahawak naman siya sa leeg niya at napalunok. So, ginawa mo talaga? Tanong nito. Nahihiyang tumango naman siya. Kumusta naman ang first time mo? Kaya pala parang iba ang aura mo ngayon ah. Ramdam kong parang kakaiba rin ang kilos mo. Masakit ano? Malaki ba? Nakangising tanong sa kanya ni Jasmine. Ano ba? Reklamo niya at hindi napigilan ang sarili na mapangiti. Hala siya, ani Jasmine at lalo pa siyang tinudyo. Ano na? Anito? Mahinang tumango naman siya kaya napatili si Jasmine. Hindi nga, guwapo ba? Yusis nito. Parang, sagot niya. Anong parang? Huwag mong sabihing hindi mo nakita ang mukha. Asak nito. Ganoon na nga, hindi ko nakita kasi sobrang dilim, sagot niya rito. OMG, hindi mo ba nahanapan ng paraan para makita ang mukha niya? Hindi na lantang-lanta ako, sagot niya. Napatili naman ulit si Jasmine. Diyos ko ka talaga Inday. Anito at napapalakpak pa. Natikman mo na rin ang sarap at kaluwalhatian sa mundong ibabaw, anito at napailing. Ano na set up nyo ngayon? Binigyan niya ako ng 2 million pagkatapos nung nangyari. Naibigay ko na rin kahapon kay Papa at Tia. Kaya hindi mo na kailangang magpakapagod pa masyado, nakangiting wika niya. Kita naman niya ang gone sa reaksyon nito. Pasensya ka na ha, at maraming salamat. Alam kong malaking step iyon sa iyo bilang babae. Hindi kasi ako naging mayaman sambit nito at bumusangot. Natawa naman siya, hindi naman pwedeng ikaw ang asahan namin sa lahat. Noon pa man kita ko naman ang pagod mo. Halos ikaw na lahat-lahat sa pagpapagamot ni Junior. Ngayon naman, paniguradong may susobra pa sa perang iyon. Maghanap tayo ng bagong trabaho. Mag-a-apply ako sa call center, gusto mo bang sumama? Tanong niya rito. Maganda iyan, paniguradong makakapasok ka. Hindi naman mataas ang standards ng mga BPO company. Isa pa, matalino ka naman. Kaya mo na yan, sagot nito. Lamambat naman ang Express Leon ni Portia sa sagot nito. Ayaw mo bang umalis sa trabaho mo? May pumipigil ba sa'yo? Tanong niya rito. Ngumiti lamang ng tipid si Jasmine. Kung sana kasi ganoon lang kadali makaalis sa trabaho ko. Alam mo kasi hindi na ako makakahanap pa ng ganito kalaking sweldo. Habang bata pa ako, kailangan kong pagtilsan to. Alam ko balang araw magkakaroon din ako ng lakas para makaalis sa trabahong to, sagot niya. Pakiramdam ni Portia ay may malalim pa itong dahilan. Ramdam niya na may tinatago ang kinakapatid. Huwag mo nang guluhin ang isipan mo. Okay lang ako, hindi naman ako pinapahirapan sa trabaho ko Isa pa, gusto ko ta. Dahil kung ayaw ko sa trabaho kong to matagal na sana akong umalis, nakangiting wika nito tila kinukumbansi siya. Bakit pakiramdam ko hindi ka nagsasabi ng totoo? Aniya nito. Kita naman niyang natigilan si Jasmine. Ang sarap talaga ng humba ni Aling Tina, komento nito at samubo ng pagkain. Pasensya ka na kung masyado akong pakialamera, aniya rito. Umiling naman si Jasmine sa kanya. May mga bagay at sitwasyon lang talaga na masyadong mahirap intindihin. Ayaw kong mamrobel makasakin dahil okay lang ako. Kilala mo naman siguro ako. May ugali rin akong hindi kaaya-aya. Lumalabas iyon kapag sumusobra na. Kapag masyado na akong sinasaktan, sambit nito. Masaya ka ba sa lalaking yan? Kaya ka ba nagtitiis? Hindi ka naman nagsasayaw Dahil nung nandoon ako hindi kita nakita, sambit niya. Natigilan naman si Jasmine at uminom ng tubig. Sana nga nagsayaw na lang ako, anito at tumawa. Kita niyang tila nag-aalangan ito. Portia, okay lang ako. Itong trabaho ko ang nagsusustain sa akin. Masaya ako sa ganito kaya huwag kang mag-alala sa kin, wika niya. Kung hindi mo na kaya, pwede ka namang tumigil Maghahanap tayo ng trabaho. Pangako hindi ako mag-aasawa hanggat hindi nagiging okay ang pamumuhay natin. Hindi mo naman kailangang buhatin lahat nandito na ako. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko, wika niya. Alam mo, tama lang na umalis ka kaagad sa All One. Hindi ka bagay sa ganoon, iyang call center, iyan ang bagay sa iyo. Huwag kang tumulad sa kin. Maayos pa at maliwanag ang kinabukasan mo. Huwag mo akong alalahanin, saka mas unahin mong magka-jowa na no. Magbe-25 ka na, hindi pwedeng hindi ka mag-asawa. Baka single yung gobernador natin, gusto mo ba tulungan kitang mapalapit doon? May kakilala akong kaibigan niya, anito at tinutokso na naman siya.